Sa araw ng pinakamalaking kapistahan, kung saan dapat ay nagpapasalamat ako, pinilit ako ng malupit kong biyenan na lumuhod sa kalsada para sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Habang nangyayari iyon, ang walang hiyang asawa ko ay masayang nakahawak sa umbok ng tiyan ng aking traidor na matalik na kaibigan. Ngayon habang pinapanood ko silang nawalan ng dangalyaman at kapangyarihan sa harap ng buong bansa, tipid lang akong ngumiti. Wala na ang babaeng nagpakumbaba. Ang natira ay ang taong kumuha ng lahat sa kanila. Mainit ang sikat ng araw sa plaza ng Basilica Minore del Santo Niño, kung saan hawak ko ang mga kandilang nag-aalab para sa panata ng aming pamilya. Ang masayang musika at ingay ng mga taong nagdiriwang ng sinulog ay biglang napunit ng isang matinis at mapang-aping boses na umalingaw-ngaw sa aming pwesto. Lumuhod ka at magmano sa akin ngayon din. Aminin mo sa buong bayan na ikaw ang baog, kaya napilitan ng anak kong humanap ng ibang magbibigay sa amin ng tagapagmana. Ang matalim na utos ay nagmula kay Senyora Belinda, ang biyanan kong walang ibang sinamba, kundi ang pangalan at kapangyarihan ng kanilang angkan sa buong Cebu. Bago pa ako makahinga mula sa talim ng kanyang mga salita, lumapit si Arturo. Ang lalaking pinangakuan ko ng buhay ko sa harap ng altar, 6 na taon, na ang nakararaan ay nakahawak ngayon sa kamay ni Camila. Si Camila ang matalik kong kaibigan na pinatira ko sa aming bahay noong panahong wala siyang matakbuhan. Ay nakatayo ngayon sa harap ko, ipinagmamalaki ang malaki ng umbok sa kanyang tiyan. Intindihin mo na lang, Winona, mahinahon ngunit mapanlinlang na pakiusap ni Arturo, pilit na ginagawang tama ang kanyang kataksilan sa harap ng maraming tao. Para ito sa dangal ng pamilya Villafuerte. Mahal pa rin kita, ikaw pa rin ang legal na asawa, pero kailangan namin ng anak. Magpakumbaba ka na lang at tanggapin ang sitwasyon para walang gulo sa kampanya ko. Sorry talaga, best friend. Umiiyak na dagdag ni Camila, ang boses ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ng aking paningin. Hinawakan niya ang tiyan niya ng mariin. Hindi namin sinasadya. Nadala lang kami ng lungkot ni Arturo dahil hindi mo siya mabigyan ng supling. Kailangan ng bata ng isang buo at marangal na pamilya. Ang mga nagdadaan sa plaza ay tumigil upang manood sa isang libreng palabas. Ang mga tsismosa sa aming barangay, kabilang na ang kilalang vlogger na si Nena, ay nakatutok na ang mga lente ng kanilang mga cellphone sa aking mukha. Isang tiyahin ni Arturo ang sumigaw mula sa likuran, pilit akong pinapahiya na nagsasabing, sige na doktora, lunukin mo na ang pride mo at lumuhod ka na, tutal ikaw naman ang may depekto sa matres. Sa sandaling iyon, inaasahan nilang guguho ang mundo ko. Inaasahan nilang iiyak ako, magmamakaawa at tatanggapin ang lahat ng sisi, gaya ng isang mabuting martir na natutong tumanaw ng utang na loob. Ngunit sa halip na luha, isang nakakapasong lamig ang bumalot sa aking puso. Bilang isang professional na doktor, ang mga mata ko ay hindi tumingin sa kanilang mga peking luha, kundi direkta sa tiyan ni Camila. Kinumbinsi ako ni Arturo kamakailan na 2 buwan pa lamang silang nagkakaroon ng relasyon mula nang magkaroon kami ng matinding hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa sukat hugis at pwesto ng puso ng kaibigan ko, alam ng medikal na kaalaman ko na nasa 14 na linggo na ang kanyang dinadala. Dahan-dahan kong binitawan ang mga nag-iinit na kandila. Hinayaan kong mahulog ang mga ito sa sementadong daan. Hindi ako lumuhod. Ibinalik ko ang aking kamay na sana ay magmamano sa aking biyenan at marahang nagpagpag ng imahinasyong alikabok mula sa aking mamahaling puting damit. Tiningnan ko silang tatlo, ang aking tinig ay kasing lamig at talim ng yelo. Kung ganyan kabilis lumaki ang tiyan mo sa loob ng 2 buwan, Camila, baka dapat mo nang ipatawag ang obispo ng Cebu. Mukhang may himalang nangyayari sa sinapupunan mo. Namutla si Camila at mabilis na napatakip sa kanyang tiyan na para bang napaso. Napatakip ng bibig si Senyora Belinda sa gulat, habang si Arturo ay natigilan, ang kanyang mukha ay rumihistro ng matinding pagtataka at inis, hindi inaasahan ang kawalan ng takot sa aking mga mata. Bago pa sila makabawi sa aking sinabi o makapagsalita ng panibagong kasinungalingan, tinalikuran ko sila. Naglakad ako palayo ng may tuwid na likod at nakataas na noo, iniiwan silang nakatayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw, habang ang mga kamera ng mga usisero ay patuloy na nakatutok sa kanilang mga naguguluhang mukha. Walang sumunod sa akin. Walang nagtangkang humarang. Pagkapasok ko sa aking sasakyan, isinara ko ang pinto at ibinaba ang aircon.
Walang pumatak na luha. Walang panginginig sa aking mga daliri. Inalis ko ang aking diamanteng singsing sa kasal at inilagay iyon sa loob ng isang maliit na lalagyan sa gilid. Kinuha ko ang aking telepono at agad na tinawagan ang manager ng bangko kung saan nakatago ang aming pinakamalalaking joint accounts, ang mga yamang pinaghirapan ko mula sa aking propesyon na ginagamit lamang ng asawa ko sa politika. Good morning, Sir Roberto. Bati ko ang boses ko ay kalmado at formal, walang bahid ng eskandalong kalalabas ko lamang. Gusto kong i-freeze ang lahat ng joint accounts namin ni Arturo Villafuerte ngayong oras din. Walang sino man lalo na siya ang maaaring mag-withdraw or mag-transfer kahit isang sentimo ng walang personal na presensya at pirma ko. Kung may katanungan siya, sabihin mong utos ko ito bilang pangunahing depositor. Nang marinig ko ang mabilis na pagsang-ayon ng manager sa kabilang linya, pinatay ko ang tawag at ibinato ang telepono sa kabilang upuan. In-start ko ang makina at pinaharurot ang sasakyan patungo sa aking pribadong opisina sa ospital, malayo sa ingay ng piyesta at sa lason ng pamilya Villafuerte. Pagdating sa aking opisina, inilock ko ang pinto at mahigpit na isinara ang mga blinds sa bintana. Umupo ako sa harap ng aking mesa at binuksan ang aking laptop. Ang asul na ilaw mula sa screen ay tumama sa aking mukha sa gitna ng madilim na kwarto. Nag-type ako ng isang mahabang password upang buksan ang isang nakatagong folder na ilang taon ko ng tahimik na pinoprotektahan, naghihintay lamang ng tamang panahon. Bumukas ang isang opisyal na medical laboratory document. Tiningnan ko ang mga salitang nakasulat ng malalaking letra sa ilalim ng pangalan ng aking asawa. Patient name, Arturo Villafuerte. Diagnosis, total azoospermia. 0 sperm count. 100% sterile since 2014. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. 10 taon nang walang kakayahang makabuo ng bata si Arturo, isang lihim na tinanggap ko noon upang protektahan ang kanyang dangal bilang lalaki at politiko. Isang lihim na ginamit nila ngayon upang durugin ako. Tingnan natin kung sinong ama ang ipagmamalaki ninyo bukas, senyora. Bulong ko sa hangin habang ang mga daliri ko ay nagsimulang mag-type upang hanapin ang pasyenteng nagmamay-ari ng totoong DNA sa sinapupunan ni Camila. Ang malamig-talk na asul na ilaw mula sa screen ng aking laptop ay tila sumunod sa aking isipan hanggang sa pag-uwi ko sa malaki at tahimik na mansyon ng mga Villafuerte. Pagsapit ng hapon, ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan ay tila naging isang malaking selda na pupuno ng mga kasinungalingang pilit na ibinabalot sa ginto. Nadatnan ko si Senyora Belinda sa mahabang sofa ng sala na kapikit at taimtim na inililipat ang mga butil ng kanyang mamahaling rosaryo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang marinig niya ang aking mga yabag, iminulat niya ang kanyang mga mata. Walang bakas ng pagsisisi o hiya sa kanyang mukha. Sa halip, tiningnan niya ako ng may awtoridad na para bang ako pa rin ang may kasalanan sa lahat ng iskandalong nangyari sa plaza. Huwag mong masamain ang nangyari kanina, Winona. Panimula ng matanda, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Inobliga ko lang ang anak ko na anakan ng kaibigan mo para masagip ang pangalan ng pamilya. Utang na loob mo sa amin ang posisyon mo sa ospital at ang magandang buhay mo. Bilang asawang walang kakayahang magbigay ng tagapagmana, ang pinakamaliit na magagawa mo ay ang tanggapin ang sitwasyon ng walang reklamo upang protektahan ang dangal ng mga Villafuerte. Ang kanyang mga salita ay isang obra maestra ng manipulasyon. Ginamit niya ang relihiyon at ang kulturang utang na loob upang ipamukha sa akin na ang panloloko ng kanyang anak ay isang sakripisyo habang ang aking pananahimik ay isang obligasyon. Dati baka naniwala pa ako at yumuko sa hiya. Ngunit ngayon alam ko na ang katotohanan. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang paglapit ni Arturo mula sa aking likuran. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking baywang at isinubsob ang kanyang mukha sa aking balikat. Umaling-awngaw ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagpapabaligtad sa aking sikmura. Mama is right, honey pasyang. Bulong ni Arturo, ang tono ay malambing at puno ng pakiusap. Nag-aakalang makukuha niya ako sa mga matatamis na salita. Ikaw pa rin ang legal na asawa. Walang magbabago sa estado mo sa bahay na ito. Papalakihin natin ang bata na parang atin. Huwag mo nang palakihin ang gulo lalo na ngayon at papalapit na ang eleksyon.
Huwag mong sirain ang kandidatura ko dahil lang sa pride mo. Pumikit ako ng marin kinokontrol ang nag-aalab na galit sa aking dibdib. Kalmado kong hinawakan ang mga kamay ni Arturo na nakapulupot sa aking baywang at marahan ngunit marin ko itong inalis. Humarap ako sa kanila, ang aking mukha ay walang anumang emosyon na maaaring basahin. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako sumigaw. Alam kong ang pinakamagandang paraan para sirain ang isang kaaway ay ang hayaan silang mag-isip na nanalo na sila. Sige, tipid kong sagot, ang boses ko ay patag at walang buhay. Magpahinga na kayo, pag-iisipan ko ang mga sinabi ninyo. Nakita ko ang pagluwag ng mga balikat ni Arturo at ang palihim na pagngiti ni Senyora Belinda. Iniisip nilang nakuha na naman nila ang aking pagsunod. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa aming kwarto. Sa itaas nagiiwan ng isang huwad na kapayapaan sa sala. Pagkapasok sa kwarto, inilock ko ang pinto at agad na nagtungo sa aking pribadong vault na nakatago sa likod ng isang malaking painting. Mabilis kong inilabas ang mga orihinal na titulo ng mga lupain at ari-arian na binili gamit ang sarili kong pera mula sa klinika, ngunit nakapangalan bilang joint property namin ni Arturo. Gamit ang mga dokumentong inihanda ng aking pinagkakatiwalaang abogado noong nakaraang linggo, tahimik kong pinirmahan ang mga papeles upang ilipat ang lahat ng ito sa isang blind trust fund na tanging ako lamang ang may control. Walang makukuhang kahit isang sentimo si Arturo sa oras na ibagsak ko ang pinal na hatol sa kanya. Pagkatapos ayusin ang mga dokumento, ibinaba ko ang aking paningin sa aking kamay. Tinitigan ko ang singsing na diamante na ibinalik ko sa aking daliri bago umuwi para panatilihin ang aking pagkukunwari. Marahan ko itong hinubad. Sa halip na ibalik ito sa isang marangyang kahon ng alahas, kumuha ako ng isang maliit na plastic specimen bag mula sa aking medical kit, ang parehong uri ng plastic na ginagamit ko para itago ang mga bahagi ng tissue na may sakit o tumor na tinanggal mula sa katawan ng pasyente. Inihulog ko ang singsing sa loob ng plastic at mahigpit itong isinara. Isa na lamang itong basurang nagdadala ng infection na kailangan ng ilayo sa aking buhay. Upang mapanatili ang aking papel bilang asawa ngayong gabi, sinimulan kong ayusin ang mga damit ni Arturo na nakakalat sa ibabaw ng kama para ilagay sa basket ng labahin. Habang kinakapkapan ko ang bulsa ng kanyang paboritong coat, may nakapa ang aking mga daliri na isang nilamukot na papel. Binuklat ko ito at nakita ang isang resibo mula sa pinakamahal na hotel sa Cebu. Nakapangalan ang reservation kay Arturo Villafuerte, ngunit ang nakalagay na kasama sa suite room ay hindi si Camila, kundi isang lalaking nagngangalang Donato Valderrama. Kumunot ang aking noo. Sino ang lalaking ito at bakit nagbabayad si Arturo ng isang mamahaling kwarto para sa kanya noong mismong araw na sinabi niyang nasa isang opisyal na political meeting siya sa Manila? Sa kalagitnaan ng aking pag-iisip, biglang nagliwanag ang screen ng aking telepono sa ibabaw ng mesa, kasunod ng mahinang panginginig nito na bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa aking mga contacts. Binuksan ko ang mensahe at binasa ang maikling salita na nakasulat. Alam kong hindi kay Arturo ang bata. Gusto mo bang magtulungan tayo, Doktora Salazar? Tinitigan ko ang kumikislap na asul na ilaw mula sa screen, ang aking isipan ay mabilis na nagkalkula kung sino ang nagpapadala ng mensaheng ito at kung paano niya nalaman ang pinakamalaking lihim na sisira sa pamilya Villafuerte. Sa gitna ng katahimikan ng aking silid, ang mensaheng natanggap ko ay tila isang babala na hindi lamang ako ang nagmamasid sa laro ng mga Villafuerte. Hindi ako nag-atubili. Gamit ang aking encrypted na aplikasyon, sumagot ako ng isang maikling katanungan. Sino ito at ano ang kapalit ng iyong impormasyon? Hindi lumipas ang 5 minuto. Isang tawag ang pumasok. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko ang boses sa kabilang linya. Ang boses ay malinaw formal at may awtoridad, isang babae. Ako si Dr. Pilar Montemayor. Isa akong medical lawyer. At ang kapalit, ang pagbagsak ng angkang sumira sa buhay ko at sa buhay mo. Hindi ako nagulat. Sa mundo ng mga Villafuerte, ang mga lihim ay parang mga anino laging sumusunod. Pagkalipas ng isang oras, nakipagkita ako kay Pilar sa isang liblib na coffee shop sa labas ng lungsod. Sa ilalim ng malabong ilaw ng mga lampara, nakita ko ang isang babaeng may matatalim na mata. Nang magtama ang aming paningin,
Napansin ko ang isang detalyeng hindi ko napansin noon, ang pagkakahawig ng kanyang mga mata sa yumaong si Don Villafuerte, ang ama ni Arturo. Nang sandaling iyon nabuo ang puzzle sa aking isipan. Si Pilar ay anak sa labas. Isang illegitimate na anak na matagal nang nagtatanim ng puot at ngayon ay handa nang gamitin ang isang taong kilala ang bawat butas ng pamilyang iyon ako. Gusto mong tulungan kita dahil gusto mong gumanti. Malamig kong panimula, hindi na kailangan ang mga paligoy-ligoy na salita. Pero tandaan mo, Pilar, hindi ako magiging pawn mo. Kung gusto mong pabagsakin sila, gawin natin ito sa paraang masakit mabagal at hindi na sila makakabangon. Ngumiti si Pilar, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dr. Salazar, hinahangaan ko ang iyong talino. Mayroon akong mga ebidensya na hindi mo makukuha sa loob ng mansyon. Pero kailangan ko ang medical expertise mo para patunayan ang pandarayang ginagawa ni Camila. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, bumalik ako sa ospital ng madaling araw. Sa tulong ng aking pinaka-loyal na head nurse, nagawa naming makapasok sa archives ng kanilang mga nakaraang check-up ng palihim. Gamit ang aking posisyon bilang head of OBGYN, hiniling ko ang lahat ng mga laboratory results ni Camila na dumaan sa aming laboratorio noong mga nakaraang buwan. Habang binabasa ko ang bawat detalye ng mga resulta, ang bawat piraso ng ebidensya ay unti-unting nabubuo. Si Camila ay 14 na weeks na ang tiyan, hindi 8 weeks, tulad ng sinasabi niya kay Arturo. At sa pag-cross-match ko ng DNA markers mula sa mga routine tests na na-record sa system, ang katotohanan ay lumabas na parang isang hatol ng kamatayan para sa mga Villafuerte. Ang ama ng bata ay walang iba kundi si Mayor Ignacio, ang matinding karibal ni Arturo sa politika, ang taong mismong binabayaran ng pamilya Villafuerte para sa kanilang mga kontrata sa munisipyo. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong saya ng paghawak ng alas. Kinuha ko ang lahat ng kailangang files, gumawa ng kopya, at inilagay ang mga ito sa loob ng 2 magkaibang USB. Ang isa ay naglalaman ng mga totoong ebidensya, habang ang isa naman ay isang peke. Isang device na may nakatanim na virus na sa oras na isaksak sa anumang computer ay automatikong maglalabas ng mga file na aking inihanda. Habang pinagmamasdan ko ang mga file sa screen, isang anino ang gumalaw sa labas ng aking opisina. Mabilis kong inilagay ang mga USB sa aking vault at isinara ang laptop. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Camila na nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng pilit na pag-aalala, ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa aking vault. Winonan, tawag niya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng huwad na luha. Patawarin mo ako, ayokong lumaking walang kinikilalang ama ang anak ko. Iparaya mo na si Arturo, mayaman ka naman at matalino, kaya mong bumuo ng bagong buhay. Huwag mo na kaming sirain. Lumapit siya sa akin, pilit na humahawak sa aking braso, ngunit bago pa siya makalapit ng husto, naramdaman ko ang mabigat na presensya sa aking likuran. Si Arturo. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang tinitingnan niya ang kanyang buntis, nakabit na umiiyak sa harap ko. Anong ginagawa mo rito, Camila? Tanong ni Arturo, ang boses ay malalim at nagbabanta. Tiningnan niya ako ng matalim, tila hinahanap kung may ginawa akong masama sa kanyang mahal. Sa pagkakataong ito, hindi ako sumagot. Tumayo lang ako roon kalmado habang pinagmamasdan ang 2 taong akala nila ay sila ang nagpapatakbo ng laro. Hindi alam na ang bawat galaw nila ay bahagi na ng bitag na aking inihanda. Nakatayo si Camila sa gitna ng aking opisina, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa direksyon ng aking vault. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang sirang plaka, paulit-ulit at walang katotohanan. Ramdam ko ang pagmamadali sa kanyang mga kilos, isang senyales na ang pamilyang Villafuerte ay desperado nang makuha ang anumang ebidensya na maaaring sumira sa kanilang nalalapit na pagtakbo sa eleksyon. Winona, pakiusap, maawa ka sa bata. Pagmamakaawa ni Camila habang pilit na humahawak sa aking braso. Alam kong galit ka, pero huwag mo naman kaming ipahiya sa publiko. Iparaya mo na lang ang lahat. Hindi ako sumigaw, hindi ako gumanti ng kahit anong emosyon. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay na nakahawak sa akin, ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang mukha na para bang sinusuri ko ang isang pasyenteng may malalang sakit. Kumuha ka ng tissue, Camila. Malamig kong utos, ang boses ko ay kasing tigas ng bakal. Huwag kang masyadong umiyak.
Baka makaapekto yan sa batang wala namang dugong Villafuerte. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla siya na parang nakakita ng multo. Bago pa siya makapagsalita, pumasok si Arturo sa pintuan. Ang kanyang presensya ay mabigat at puno ng awtoridad na pilit niyang ipinapakita. Nakita niya ang kanyang buntis na kabit na nakaluhod sa sahig habang ako ay nakatayo lamang sa harap ng aking mesa, hindi man lang natitinag. Anong ginagawa mo rito, Camila? Tanong ni Arturo, ang kanyang boses ay malalim at nagbabanta. Tiningnan niya ako ng matalim, tila hinahanap kung may ginawa akong masama sa kanyang mahal. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magpanggap. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa aking mga pasyente sa labas. Iniiwan silang dalawa sa loob ng aking opisina. Alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pinto ng aking opisina ay hindi ko sinadyang ilock ng maigi. Ang vault ay nakabukas ng bahagya. Ibinigay ko sa kanila ang eksaktong sitwasyon na matagal na nilang hinihintay. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng ospital, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang notification mula sa aking security system. Security breach detected in office 402. Vault access granted. Napangiti ako ng tipid. Ang pekeng USB na naglalaman ng virus na maglalabas ng mga maling dokumento sa kanilang susunod na public appearance ay nasa kamay na nila. Akala nila ay ninakaw nila ang aking armas, ngunit ang totoo, pinadala ko sila sa sarili nilang bitayan. Kinagabihan nakaupo ako sa aking sasakyan sa parking lot, pinapanood ang paglabas ni na Arturo at Camila mula sa ospital. Mabilis silang pumasok sa kanilang sasakyan at nagmamadaling umalis, ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon at excitement. Sigurado akong diretso sila kay Señora Belinda upang buksan ang ninakaw nilang USB. Hindi ko kailangang manood. Alam ko ang susunod na kabanata. Pagkasaksak nila sa USB ang lahat ng files na inihanda ko, ang mga dokumentong magpapakita sa publiko ng kanilang mga kasinungalingan, ay magsisimulang kumalat sa mga sistem na nakakonekta sa internet sa sandaling buksan nila ang mga ito sa isang public environment. Humarap ako sa rearview mirror at tiningnan ang aking sarili. Inayos ko ang aking buhok at naglagay ng kaunting lipstick. Wala nang bakas ng martir na asawa. Wala nang bakas ng babaeng minsan nang nagpasailalim sa kanilang kontrol. Ngayon ang nakikita ko sa salamin ay isang babaeng handa nang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya, hindi sa pamamagitan ng sigaw o luha, kundi sa pamamagitan ng tumpak at malamig na pagtutuos. Handa na ang bitag bulong ko sa sarili habang pinaandar ang makina ng aking sasakyan. At dahan-dahang lumabas ng parking lot, iniwan ang bawat piraso ng aking nakaraan sa kadiliman ng gabi. Habang papalubog ang araw, ang mga anino sa loob ng mansyon ng mga Villafuerte ay tila humahaba, sumasabay sa tensyon na nararamdaman ng bawat isa sa loob. Sa kabilang banda ng lungsod, hindi ko inaksaya ang oras. Ang aking susunod na hakbang ay hindi na sa loob ng 4 na sulok ng ospital, kundi sa loob ng social media, ang entablado kung saan mahilig magbida ang mga taong tulad ni na Arturo at Camila. Alam ko ang bawat galaw nila. Si Nena, ang kilalang marites o chismosa sa aming barangay, na may libo-libong followers sa kanyang Facebook page, ay matagal nang binabayaran ni Señora Belinda para sirain ang pangalan ko. Nagsimula nang mag-livestream si Nena, ipinapakita ang mansyon ng mga Villafuerte sa background habang ibinabalita sa kanyang mga manonood na ako raw ay nabaliw dahil sa aking pagkabaog at sinaktan ko ang buntis na si Camila. Sa halip na tumawag ng abogado para ipatanggal ang video, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking sekretarya. Hayaan mo sila, aunt, utos ko sa kanya. I-share mo ang link ng livestream ni Nena sa lahat ng mga grupo sa social media. Gawin mong public ang visibility. Gusto kong makita ng buong Cebu ang susunod na mga mangyayari. Hindi makapaniwala ang aking sekretarya, ngunit sumunod siya. Habang lumalaki ang bilang ng mga viewers ni Nena, lalong lumalakas ang loob ng mga Villafuerte na ituloy ang kanilang plano. Naniniwala silang nasa panig nila ang publiko. Kinagabihan nakipagkita ako kay Dr. Pilar sa isang pribadong silid. Galit na galit ang abogada. Winona, ano bang ginagawa mo? Bakit mo hinahayaan ang mga taong iyon na bastusin ang pangalan mo sa harap ng publiko? Kung gusto mong lumaban ngayon ang tamang oras. Tiningnan ko si Pilar ng diretso sa mga mata. Kalmado akong humigop ng tsa bago sumagot. Alam ko ang ginagawa ko, Pilar.
Alam ko rin na ikaw ang tunay na anak ni Don Villafuerte. Huwag mo akong turuan kung paano maghiganti sa sarili kong laban. Ang mga Villafuerte ay mga taong nabubuhay sa atensyon at papuri. Kung gusto mo silang pumatay, huwag mo silang barilin, bigyan mo sila ng entablado, at hayaan mo silang tumalon mula sa tuktok nito. Nawalan ng kibo ang aroganteng abogada. Napagtanto niyang hindi ako isang biktima na nangangailangan ng tagapagligtas. Ako ang arkitekto ng kanilang sariling pagbagsak. Hindi pa natatapos ang gabi nang dumating ang formal na demand mula sa kampo ni Arturo. Nakapaloob dito ang annulment papers at ang kahilingan na i-turn over ko ang aking pribadong klinika sa pangalan nila kapalit ng pananahimik nila sa mga paratang na pananakit ko kay Camila. Isang kapal ng mukha na hindi ko inakala kahit na alam ko na kung gaano sila kasama. Sa halip na tumanggi, ipinadala ko ang aking sagot. Pumayag ako sa kanilang kondisyon pero naglagay ako ng isang provision. Gawin natin ito sa isang malaking press conference sa gitna ng selebrasyon ng sinulog sa harap ng mga pangunahing media outlets. Gusto ko malinis ang pangalan ni Arturo bago ang halalan. Nang mabasa ni Arturo ang aking sagot, sigurado akong ngumiti siya ng malapad. Akala niya ay natakot na ako. Akala niya ay susuko na ako sa kanilang mga demand. Hindi niya alam na ang press conference na iyon ang magiging huling sandali ng kanyang karera at ng buong pamilya nila. Habang inihahanda ko ang aking sarili para sa susunod na araw, kinuha ko ang aking salamin at tiningnan ang aking refleksyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang na ginagawa ko ay kalkulado. Sa loob ng aking bulsa, hawak ko ang kopya ng mga dokumentong magpapabagsak sa kanila. Handa na ang lahat. Bukas ang entablado na inihanda nila para sa aking kahihiyan ay magiging sementeryo ng kanilang dangal. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang katahimikan bago ang malakas na pagkulog ng bagyo na ako mismo ang nag-imbita. Ang gabing iyon bago ang press conference ay parang isang pelikulang inihahanda para sa isang trahedyang hindi inaasahan ng mga bida. Nagpatawag ng isang celebratory dinner si Señora Belinda sa mansyon, isang pagtitipon na tila isang huling hapunan para sa isang relasyong matagal ng patay. Pumasok ako sa mansyon ng may kalmadong hakbang. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay saksi sa aking pagtitiis sa loob ng 6 na taon. Ang bawat gamit, bawat dingding ay nagpapaalala sa akin ng mga panahong inisip kong ang pagsasakripisyo ay katumbas ng pagmamahal. Ngunit sa gabing ito, ang lahat ng iyon ay wala ng halaga. Winona mabuti at dumating ka, bungad ni Señora Belinda, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ng kainan. Ang kanyang mukha ay puno ng matabang na ngiti. Bilang pagpapakita ng iyong pagtanggap sa desisyon namin, gusto kong ikaw ang magsilbi ng pagkain sa amin ngayong gabi. Gawin mo ito bilang huling pagpapakita ng utang na loob mo sa pamilyang ito bago ang annulment bukas. Tumalikod ako at naglakad patungo sa kusina ng hindi tumututol. Kinuha ko ang mga plato ng mainit na putahe. Nang ilapag ko ang pagkain sa harap ni Camila, ramdam ko ang kanyang mapang-aping tingin. Sinubukan niyang magkunwari na nahihilo, pilit na ipinaparamdam sa akin na ako ang dahilan ng kanyang paghihirap. Ngunit sa bawat kilos ko, wala silang makitang kahit anong bahid ng sakit o galit. Mas lalo silang nainis dahil hindi nila ako mapaiyak. Sa kabilang dulo ng mesa, maririnig ko ang pagyayabang ni Arturo. Ipinagmalaki niya kay Belinda ang USB na ninakaw ni Camila mula sa aking vault sa ospital. Hawak na natin ang tanging ebidensya niya, Mama. Bulong niya, nakala niya ay hindi ko naririnig. Bukas sa harap ng lahat ng media, ilalabas natin ang mga files na ito para patunayan na sira ang ulo niya at wala siyang laban sa atin. Tapos na ang asong ito. Nakinig lang ako habang nagpupunas ng baso. Sa gilid ang aking mukha ay nanatiling blangko. Ang kanilang kasiguruhan sa kanilang sarili ay ang mismong lasong uubos sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, hindi na ako bumalik sa itaas. Dumiretso ako sa aking mga gamit na inimpake ko na ng palihim sa loob ng ilang araw. Wala nang natira sa aking mga personal na kagamitan sa loob ng silid na iyon. Ang mga lumang damit na pambahay na binili ko noong mga panahong umaasa pa ako sa kanilang pagtanggap ay naiwan ko sa ibabaw ng basurahan. Isang simbolo ng aking paglaya sa pagiging alipin ng kanilang tradisyon. Hating gabi na nang makipag-usap ako sa aking IT expert sa pamamagitan ng isang encrypted call. Handa na ba ang Trojan horse sa loob ng USB na ninakaw nila? Tanong ko, ang boses ko ay tahimik ngunit matatag. Yes, Doc, sagot ng nasa kabilang linya.
Sa sandaling isaksak nila ang USB sa kahit anong computer, automatikong mag-a-activate ang virus. I-override nito ang lahat ng display settings at mag-autoplay ang files na inihanda mo. Hindi nila ito matitigil hanggat hindi natatapos ang buong presentation. Pinatay ko ang tawag at huminga ng malalim. Ang bawat hakbang ay perpekto. Ang bawat piraso ay nasa tamang lugar. Pagsikat ng araw, suot ang isang makapangyarihan at eleganteng pulang suit, naglakad ako palabas ng mansyon. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako nag-iwan ng anumang mensahe. Ang bawat hakbang ng aking mga takong sa semento ay tila isang martilyong nagbabadyang magwawasak sa kanilang maling kaharian. Ang hangin ng umaga ay malamig ngunit ang init ng apoy na inihanda ko para sa kanila ay sapat na upang tupukin ang lahat ng kanilang kasinungalingan sa harap ng buong mundo. Ang hotel ballroom ay punong-puno ng mga mamamahayag, mga litratista, at ang mga naka-livestream na gadgets ng mga vlogger tulad ni Nena. Ang bawat sulok ng silid ay nag-uumapaw sa tensyon. Sa gitna nakatayo ang isang malaking LED screen na nakatakdang magpakita ng katotohanan ayon sa bersyon ng mga Villafuerte. Pumasok si Arturo at Belinda na parang mga santo. Nakasuot si Arturo, ang kanyang mukha ay nakasuot ng maskara ng isang lalaking nagdusa at nagsakripisyo. Sa kabilang banda, si Camila ay nakaupo sa tabi, pilit na pinapakita ang kanyang tiyan, nagpapaawa sa harap ng mga kamera. Dumating ako sa huli, nag-iisa. Ngunit sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng aking presensya. Ang pulang suit na aking suot ay tila nagbabadya ng digmaan. Walang bakas ng pagluha. Walang bakas ng pagod. Tumayo ako sa harap nila, hindi nakikipagpaligsahan sa ingay, kundi naghihintay lang ng tamang sandali. Salamat sa pagdalo ng lahat. Simula ni Arturo, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na pagkukunwari. Narito tayo ngayon upang linawin ang mga maling paratang laban sa akin at sa aking pamilya. Ipinapakita ni Dr. Salazar ang kanyang kawalan ng katatagan dahil sa kanyang kondisyon. Upang mapatunayan ang aking pagiging biktima, narito ang mga dokumentong kinuha namin sa kanyang sariling opisina. Hiningi ni Arturo ang aking pirma sa annulment papers sa harap ng mga media. Bago ko hawakan ang panulat, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman at pag-asa na matatapos na ang lahat. Bago ko ibigay ang lahat sa iyo, Arturo, mahinahon kong sabi, ang boses ko ay rinig hanggang sa pinakadulong upuan ng hall. Maari mo bang ipakita sa kanila ang ebidensya ng aking kabaliwan na nakuha niyo sa aking vault? Ipakita mo sa kanila kung bakit ako ang dapat sisihin sa lahat. Tiwalang-tiwala kinuha ni Arturo ang USB na ninakaw ni Camila. Isinaksak niya ito sa laptop na nakakonekta sa giant LED screen. Ang buong silid ay tumahimik, naghihintay sa pasabog na ilalabas ng mga Villafuerte. Loading screen. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang mga ilaw sa screen ay kumislap at biglang nagbago ang imahe. Sa halip na ang peking psychological report na inasahan nila, isang malaking dokumento ang lumitaw. Ang font ay pula, malaki at kasing talim ng isang hatol, Arturo Villafuerte. Diagnosis total, azoospermia, 100% infertile since 2014. Biglang napatahimik ang lahat. Ang boses ni Arturo ay naputol. Ang mga cameraman ay mabilis na nag-zoom in sa screen. Ang mga flashes ng camera ay parang kidlat na bumibigat sa silid. Ano ito? Nauutal na tanong ni Belinda, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Medical record mo yan, Arturo. Sagot ko, ang boses ko ay nanatiling kalmado, isang kaibahan sa gulo na nagsisimula ng maganap. 10 taon kang baog. Ang sinasabi mong anak mo ay isang himalang hindi kayang ipaliwanag ng agham, maliban na lang kung ang ama ay hindi ikaw. Nagkagulo ang mga media. Ang mga vlogger ay mabilis na nag-upload ng live feed. Ang pangalan ni Arturo ay nagsimulang mag-trending sa social media sa loob lamang ng ilang segundo. Subalit bago pa man makapagsalita si Arturo o makapag-deactivate ng laptop, nag-iba ang slide sa screen. Isang video ng ultrasound ni Camila ang lumitaw, kasama ang DNA paternity test results na may nakasaad na pangalan, Mayor Ignacio. Ang pagkasmagpahapang buong silid ay parang may sumabog na bomba. Ang pangalang Mayor Ignacio ay ang pinakamalaking kalaban ni Arturo sa politika, ang taong mismong binabayaran ng pamilya Villafuerte para sa kanilang mga proyekto. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang personal na iskandalo, ito ay naging isang pambansang kahihiyan.
Nakita ko ang pagbagsak ng mundo ni Arturo. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa lectern ay nanginginig. Si Belinda ay napatayo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at poot. Si Camila ay pilit na gustong tumakbo palabas, ngunit huli na ang lahat. Ang mga pinto ng ballroom ay nakasara at ang bawat media outlet ay nakatutok sa kanilang bawat galaw. Tumayo ako, kinuha ang mikropono at tumingin sa camera. Ang totoo ay hindi kailangang gawan ng ingay. Ito ay nasa record na ng agham at ng katarungan. Ang kaguluhan sa loob ng ballroom ay hindi na mapigilan. Ang mga camera ay parang mga gutom na hayop na pilit kinakain ang bawat bahagi ng kahihiyang bumabalot sa pamilya Villafuerte. Si Arturo, na kanina lang ay puno ng kayabangan, ay ngayon nakatayo na parang estatwa, hindi makapaniwala na ang kanyang buong karera ay winasak ng isang file na siya mismo ang nag-upload. Paninira ito! Fake news, patayin niyo ang screen. Sigaw ni Senyora Belinda, ang kanyang boses ay garalgal sa galit at takot. Sinubukan niyang sugurin ang projector, ngunit hinarang siya ng mga security guard na hindi ko man lang kailangang bayaran. Sila mismo ay mga taong pagod na rin sa pagiging utusan ng isang pamilyang wala namang tunay na dangal. Tumayo ako, ng dahan-dahan kinuha ang mikropono at tumingin ng diretso sa mga mata ni Arturo. Ang aking boses ay hindi humahagulgol, hindi nanunumbat. Ito ay boses ng isang doktor na nagpapaliwanag ng resulta ng isang biopsy. Hindi fake news ang agham, senyora. 10 taon ng baog ang anak ninyo at ang pinagmamalaki ninyong apo. Ang paternity test na nakita nyo ay base sa DNA sample na kinuha natin sa ospital. Ang bata ay produkto ng binhi ni Mayor Ignacio. Narinig ko ang mahinang pag-ungol ni Camila sa isang sulok, na katakip ang mukha habang pilit na iniiwasan ang mga lente ng camera. Ang kanyang pagpapanggap bilang isang inosenteng biktima ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng malakas na alon. Sumugod si Arturo sa akin, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, handa na sana akong saktan. Ngunit bago pa man siya makalapit, bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok si Mayor Ignacio kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, hindi dahil sa galit kundi dahil sa paghamak. Lumapit siya kay Camila at sa isang mabilis na kilos, hinila niya ang babae palabas ng silid. Salamat sa paglilinaw nito, Villafuerte. Wika ni Mayor Ignacio ng may mapait na ngiti. Akala ko ay matalino ka, pero mukhang pati ang sarili mong asawa ay hindi mo mapanatili. Sinubukan ni Dr. Pilar na makisawsaw sa kaguluhan, sinusubukang magpakilala sa media bilang abogadong tumulong sa hustisya, ngunit tinalikuran ko siya nang hindi man lang lumingon. Tapos na ang trabaho ko sa iyo, Pilar. Ginamit mo ako para sa iyong paghihiganti, ginamit din kita para sa aking paglaya. Quits na tayo. Humarap ako kay Arturo na ngayoy nakaluhod na sa sahig na walan ng lakas. Dahil sa bigat ng kahihiyan. Inihagis ko ang annulment papers sa harap niya. Hayan ang kalayaan mo, Arturo. Kasama na dyan ang pagpapasara ko sa klinika na pinaghirapan ko na ipinangalan ko sa iyo para lang makuha ang iyong atensyon. Wala ka nang makukuha sa akin. Lumabas ako ng hall habang nagkakagulo ang mga tao. Sa labas, sinalubong ako ng presko at malinis na hangin ng Cebu. Ang mga pulis ay nagsimula ng dumating upang damputin si Arturo dahil sa mga kaso ng fraud at malversation na inihanda ko, kasama ang mga dokumentong nakalap ko sa loob ng maraming taon. Habang naglalakad ako palayo sa hotel, hindi ko naramdaman ang bigat ng nakaraan. Sa halip, naramdaman ko ang kagaanan ng isang taong tuluyang nakawala sa isang tanikala. Hindi ako lumingon sa aking likuran. Hindi ko na kailangang makita ang katapusan ng mga Villafuerte. Alam kong ang buhay na walang dangal ay ang pinakamabigat na parusang matatanggap nila. Ang bawat hakbang ko ay patungo sa isang bagong umaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ako ay si Winona Salazar lamang, hindi asawa ng isang traidor, hindi manugang ng isang malupit na biyanan, kundi isang babaeng ang tanging obligasyon ay sa sarili niyang kaligayahan at sa mga pasyenteng tunay na nangangailangan ng aking tulong. 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Villafuerte sa harap ng buong bansa. Ang mainit at maingay na piyesta ng Sinulog ay napalitan ng tahimik at payapang pagdaloy ng mga araw sa aking bagong buhay. Nakatanaw ako mula sa bintana ng aking bagong klinika, ang Salazar Women's Haven. Hindi na ito isang klinika na nakapangalan sa mga Villafuerte.
Ito ay isang santuwaryo para sa mga kababaihan, na tulad ko noon mga babaeng naniwalang ang pagpapakumbaba ay pagmamahal at ang pagtitiis ay kabanalan. Gamit ang perang nabawi ko mula sa mga ari-ariang kinuha nila sa akin, ginawa ko itong libreng serbisyo para sa mga biktima ng pang-aabuso at mga inang walang matakbuhan. Paminsan-minsan, nakakabalita pa rin ako tungkol sa kanila. Si Arturo, ang dati iginagalang na politiko, ay namumuhay na sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod, nagtatrabaho sa isang car wash para mabayaran ang kanyang mga utang, isang matinding sampal ng realidad sa lalaking dati naghahangad ng kapangyarihan. Si Senyora Belinda naman ay naninirahan na lamang sa isang nursing home, nawalan ng boses at kaibigan dahil sa kahihiyan. Ang kanyang rosaryo na dati gamit niya sa manipulasyon ay wala nang nakakahawak kundi ang kanyang nanginginig na mga kamay. Si Camila, matapos iwanan ng lahat, ay naghahanap ng bagong paraan para mabuhay, ngunit ang anino ng kanyang nakaraan ay tila isang sumpa na hindi na niya matatakasan. Isang hapon, isang pasyente ang lumapit sa akin. Isa siyang ginang na madalas bugbugin ng kanyang asawa, isang babaeng takot humingi ng tulong dahil sa takot na masira ang pamilya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. "Doktora, paano niyo nagawang maging ganon katapang? Hindi ba kayo natakot na mag-isa?" tanong niya. Ngumiti ako, hindi ang ngiting pilit, kundi isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Ang tunay na katarungan ay hindi ang pagpaparusa sa kanila habang buhay, kundi ang pagpapakita na kaya mong mamulaklak nang wala sila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa kanila. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit na nagpapanatili sa iyo sa kanilang anino. Pagkatapos ng aking shift, naglakad ako patungo sa tabing dagat ng Cebu. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng kulay kahel at ginto sa ibabaw ng tubig, isang tanawing kay ganda at kay payapa. Hinubad ko ang aking sapatos at hinayaan ang aking mga paa na sumawsaw sa malamig na buhangin. Wala na ang bigat, wala na ang mga tanikala. Sa bawat alon na humahalik sa pampang, naririnig ko ang isang bagong pangako. Hindi ko hinahanap ang pag-ibig na nagdala sa akin sa pagkawasak, at hindi ko hinahanap ang kapatawaran ng mga taong hindi marunong humingi nito. Ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon ay ang pinakamahalagang tagumpay na nakuha ko. Tumingin ako sa malawak na dagat, huminga ng malalim at ramdam ko ang bawat hibla ng hangin na dumadaan sa aking balat. Ako si Winona Salazar. Ako ay buhay, ako ay malaya, at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ako ay tunay na masaya.